Saman mo padayon ta o mo break ta? Padayon. Okay. Strengthening one's faith in spiritual warfare. Introduction pa to. Mao gyud ning tinuod nga topic gihatag si Stalin ho. Oh, tasa mo kag introduction padayon mo kaulion na me. Sao man ako may dungi ko ang speaker. Sao man nga hong talk 30 minutes raman and 1 hour. Oh, di ay. Strengthening one faith. Unsaon na to pagpaligo na to tagsa ka pagto diha sa espirituhanon nga gubat. Musugot tag sa dili, motuo tag sa dili natay kaaway. 1 Pedro 5:8 pagbantay ug pagtukaw kamo kay inyong kaaway nga maong yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagulob nga nangitag tukbunon. Natay kaaway, yawa. Nalibot-libot. Kanabang mingon ba nga nganong ang yawa sama man sa leon, nganong nagalibot-libot pa man, symbolic na siya. Kining lion di ay kung makita niya ang gamay ra iyang target, hamagan niya ditso. Ano ilibot-libutan pa man sayon raman. Pero kung makita niya nga dako ang iyang opponent, di niya makasa o usa ka atake, pangitaon niyang weakness. Ang dako nga buffalo, di ba? Iyang pako ng kiting, ini kasama dana dagan. Baliko na putog hamag, paghantod nga maldako ang samad, maluya, kay daghan ng dugo nga mogawas, ini kaluya, ini katumba, ana tabangan sa daghang mga leon. So nga na dahil kitang mga tao, tungod sa atong pagkabinunyagan, di unta ta mayawaan. Usa sa mga pangutana dito sa office pag open forum, Brad, nganong daghan mang mga Katoliko na yawaan? Dili kahani kay daghan man tag mga pagtulunan nga wa sa Biblia sama sa dili di mo kaog mangaon man tag baboy, mangaon pag tag isda kuno nga way imbes gidili man kuno nasa Levitico 11. Na dili kahani Brad nga tungod kay ang atong mga pagtulunan mo nakaingon nga daghan Katoliko na yawaan. Ang simple nga tubag ni Bro Leo mo ni tubag ni Bro Leo nindot tubag ni Bro Leo ang gingon niya nga dili tungod sa pagtulunan nayawaan ning mga Katolikuha, kundi tungod kay wa sila magtuman sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ambot ka ni sila si Sale ug naa na ba sila na encounter dire nga nayawaan kay grabe ka duol sa Ginoo. Dunay tulo ka rason nganong mayawaan ang tao man. Una is divine permission. Ano pa duha ka rason? Divine permission. Kaya divine permission, usay i-allow sa Ginoo, for example, Saint Teresa, Padre Pio, gi-allow sa Ginoo nga atakihon sila sa yawa. Literal gid silang giatake. Kaya nga naman, aron mo grow ang ilang merit, mo grow ang ilang holiness. Kaya sa pagdugang silang sanctity. Kaya ang ilang mga sufferings, ilan ang i-offer for the conversion of sinners. The more ta nga mo-offer of sacrifices, the more ta nga mag-antos para sa uban, malipay ang Ginoo na. Daghang mga kag. Nung St. John Meribiane, gitawag the cure of ours. Kanang ours, mukha na dapitan na ako, mukha po. Ambot ni Brad Mars, nga to na ba nagikan, tingali. Ako ako mukha to na, kanang ours, usa na kalugar, laing nasod nga, kini siya nga dapit ang mga tao na puro makasasala. Nga way pare nga mo agwanta dito. Nya kadto si St. John Meribiane, matud pa sa history nga napuno toy pagkabulokon, na hina ba. Mao na nga giordinahan na laman pagkapare kay naluoy ang obispo kay buutan. Mura ba gipapasar na laman nilingkuran. Pero ang gibuhat kay ug are ni i-assign aring mga tarong nga mga tao, basig di ni tuuhan sa mga tao kay giisip lagi nilang bulokon ay pagkahina. Di adto ni siya sa ars kay total di man pud maminaw ni mga tao dito. Mao nang adto ni dito kay di man pud ni paminawon. Nakaminos di sila taman-taman ba. Ang nahitabo dito, bisan tuod siya og hina siya sa ubang bahin, pero ang iyang pagtuo sa Ginoo grabe. Ang nagtabo, sige siya kampo, pagtanaw niya dito, matot pa. Na istorya na, binuang na tayo ng istorya, binugoy ba? Matot pa, tug-ani ko dong, asa may agianan, ani pa dong sa kanang simbahan. Kana pader, ana agi pader, nga ako din yung bagong pare. Ni ako kay aron tudluan mo nako, asa ang dalan paingon sa langit. Ingon pud bata, hilom pader, wa kani kakatuod sa simbahan, langit pa ba?
Bitawan nga, sa ang mga tao sa iyong panahon ba, matawag white tahod sa church authority. Grabe ang kanang ay immoralidad sa mga lugar. Matupa, ugnay mo simba, tiguwang rapod, matuog pag yun, ginooluya. Ang gibuhat ni St. John Meribiane, iyang gi-house to house ang iyang mga parokyano. Kinsay una niyang gi-house to house, kadtong mga masakiton. Giatiman niya, sa dipas, magmisa siya na usa, bahala siya na usa, magpuasa siya, magampo, tibok gabi kaon siya, patatas raw, sa ato, kamuti ra na, pura kanon niya, higop og sabaw, tubig, dabing puasa, matuog ra sawog. Grabe yung sakripisyo. Kaya iya, at maghalad siya kanang sakripisyo para sa ni mga tawhana. Gibisita niya ang mga masakiton, iyang giatiman. Katong mga masakiton nga iyang gipangatiman, nga nakas-experience yan gugma, pagkaayo ato, mao to'y unang balik simbahan. Hantod sa hinay-hinay niya nga mga buhat o pag-ampo, nakabig ang tibuok hours nga way Ginoo. Ganong gitawag siya og patron sa mga parish priest, kay kini si St. John Meribiane, kung dunay pare nga galisod ka aning dapita nga kanang mga di simba ni mga tao, ang kinabuhi ni St. John Meribiane nagpahinumdom nga di imposibleng makabig ni kung awato na to ang iyang kinabuhi. Mao na kinanilutan ba na strengthening one faith in spiritual warfare kuyaw na kinahanglan nig sacrifice. Kung dili ka pwede nga ma-apel ka, mao to tuingon ni Brad Mars ganiha nga daghang apel sa deliverance ministry kay for popularity. Kanahuna la haya-haya, but si Ruben sikat na YouTube sikat na kay sa nga ba. Kanahuna la ning sikat ko dili kay aho ng account. Sapagkat tinuod lang mga ison, wa ko'y personal nga page. Na ako'y account sa Facebook pero wa to na mahitabo nga ga-post kog akong kaugalingon. Na ilado lang tele ko kay tungod sa punto por punto o sa ubang mga vlogger nga gi-share ang akong video. Pero daghang mga tao maibog namo pero wa sila kahibaw unsa kalisod ang among kanang kinabuhi. Kana bitong nay dakong buntod di ba? Lantaw ko na lamian ang dapita o ano murag hayahay ito tuntong babaw ba ato saka to murag naka-reflect ko sa akong galingon ingana po pagtanaw sa mga tao ra ba na ho hayahay na to babaw o puputa na og magbagtas ka na maglakaw ka padung ato sayon ba ani kaage tukason mo to sayon ba ngita pagkagdaan ay sayon ani di lalim mo ang atong kinabuhi usa ka gubat di ta pwede nga wa koy pilion dili ta pwede diamoy middle ground aning nga gubat. Di ka pwede mo ingon nga wa ko'y dapigan Lord, di ko mo dapig ni mo Lord, di po ko mo dapig ni Satanas, independent ko. Hoy, di ini eleksyon. Kinhanglang mamili ta. Si Kristo o ang demonyo. So, unsaon na to? Matod pa, ang mga Catholic exorcists, ninghatag sila ng pamagi. Catholic exorcists emphasize several key spiritual practices to strengthen one's faith and resilience in spiritual warfare. So doon na mga spiritual practices, mga buluhaton nga makapalig-on sa atong pagtuo nga makalahutay ta nining maong mubarog ta nining spiritual warfare. These practices are rooted in Catholic tradition. Dili ni mugna lang sa unahuna sa mga exorcists. Nakaugat ni siya sa mga teaching sa simbahan. To fortify believers aron ta malig-on against demonic influences. Batok sa impluwensya sa yawa samtang nagpalawom ta sa atong relasyon sa Ginoo. So kini di ay nga relasyon nato sa Ginoo, mura ni siya bag nanguyab ka nga na kay uyab nga naapoy daghang samukan. Kay ang imong uyab guwapa kayo, guwapo kayo, daghang naibog, daghang gustong muguba sa inyong relasyon kay gustong mo ilog. So kita na daghang maibog na to. Naibog itong Ginoo, ibog pong demonyo mo na maglibog ka, daghang offer ang yawa. Muna nga, abi ninyo, kining yawa, di yun mo present of temptation nga way lami, puro yun na lami tanan. Kay kining yawa, muranig politiko, panahon sa campaign period, wayamog yun na dautan, puro na piskay tanan. Kaya ako'y mo daog, kining inyong karsada, ako ning simentohon.
pag abot sa eleksyon, tagkaan ka og kwarta, kay aron butaran siya, imong gibutaran. Karon ning daog na, imo nang gipaningil kanang kap o gawad. Ang mong kasada, mamura magsungkaan gihapon, naghamang gapong buho gihapon, asa man to amo to nga sabligan alam mo to namo o kanang binhi sa humay o tamnan ra ba ko namog saging. Ay nganaon kita nimo kay nusan naguba man kap kagawad. Ingon pura nganong mo reklamo man mo nga gipalit naman mo nako. Ingon ana ang yawa. Ang yawa ha, bisan pa gitintal taglami kayo ang temptation, pero mao ni kamatuoran. Unsaon man sa yawa paghatag sa tinuod nga kalipay nga siya mismo wa may kalipay. General rule na, you cannot give to you don't not have. Dili ka makahatag kung wa ka. Mahatag makagbugas pa kay bugas pa Wato kay kahatag, taga-ikog, di ay bugas mare, drawing na di ay, di pwede. Di kita kahatag ugwata. Mo ang yawa kay wa siya kalipay, di siya makahatag sa genuine o authentic na kalipay. Kana trap ra na tanan. No? Mo nga sa atong relasyon sa Ginoo day naagyoy karibal. Na usahay maatrakta sa atong sa karibal sa Ginoo. Mo nang adto ta mo pili. Not. Number 1, nabuhato na to aron ta ma-strengthen. Aron ta maligon, sacramentalize, frequent reception of the sacraments. Diba? Regularly receiving Eucharist, simba. Sacraments of reconciliation is crucial. Mao na nga natay monthly confession. Gani si Padre Pio, ang iyang advice sa iyang mga spiritual children, sa usa ka semana mangumpisal, kara semana weekly confession. Kay iyang giisip na kining atong kalagmuran ni kwarto nga kinahanglan kara semana nato ning hinluan kay aron di maabog, di masagbot. So mao na paglimpyo din siya. Then mao na nga kinahanglan tang mosimba. Daghan na kayo may mga cases nga sa una di tigsimba, di tigkumpisal, way mga kasal. Nga pinaka-common na muna, di magpakasal kay way baboy, nayawaan, pabitaw, nakasal man lagi, way baboy. So mo bitaw na nga, kada to sa office house, yung ingnon na mga way kasal, kamong mga way kasal din he. Unsay inyong gihuwat, nga mayawaan mo, ana pa mo magpakasal. Nganong naa may mga way kasal nga gialaw sa Ginoong mayawaan, aron ni siya pagpahigmata, nga katong mga wa pa mayawae, kamoy sunod, ug di mo maghinulsol. Kita di ay. Diba? Lucas 13:5. Kung ayaw mo pag-ingon nga, moingon ba mo nga, mas makasasala itong mga tawhana nga pamatay ni Pilato, katong mga datugan sa tore, ayaw mo pag-ingon, anak, nga, katong bitong, asa to dapita sa Leyte, usa ka bungtod ning sa Saint Bernard, di ta pwede ka makasasa mga tao tong Saint Bernard. Ang gingon sa Biblia, kung dili kamo maghinulsol sa inyong mga sala, mga matay usab kamo sama nila. So kini na mga katalagman nga daghang nga matay pagpahinumdum ni sa Ginoo natong tanan nga pwede ning mahitabo nato. Mao na nga kinahanglan tang makighiuli sa Ginoo diha sa mga sakramento. Ngani ha, nganong importante man ang sakramento? Dili ta ka-appreciate sa sacraments kung dili ta maka-appreciate, kung di ta kasabot nganong si Kristo nagpakamatay sa cross. Kaya ang mga sakramento, bunga man sa kamatayon ni Kristo sa cross, kung wa gani ta makasabot sa history of salvation, dili gyud mahitabo nga maka-appreciate ta sa sacrament. Nakoy estudyante high school, ngutana, sir, kasi Jesus Christ, sir, gamhanan na Ginoo, dili na gamhanan. Kung nga, naaday Ginoo nga way di gamhanan. Alagi ba? Gamhanan, dili. Gamhanan. Diyos na labing gamhanan. Kung tinuod pa siya, di ba, ang gamhanan nga Diyos, makabuhat bisan unsa? Yes, agree. Bisan unsa, basta dili na utan. Kaya ang Diyos, makahimo siya bisan unsa, gawas sa sala. Kaya mingon na ba si Eli Soriano, di ko motoo nga hindi ako maniwala na ang Diyos ay makagawa ng lahat ng bagay. Kaya kuno ang Ginoo kuno pod
makahimo sa tanang butang, yang Ginoo naa sa tanang dapit, naa day kuno pud ang Ginoo dito sa mga bear house, sa diskuhan, karon nga argumento wa jud moagi o kanang lawom nga pagtuon. Inga na tinuod ang Ginoo dili makabuhat og dautan, pero makabuhat siya bisag unsa nga maayo. Ug imong basahon ang Book of Genesis, gibuhat sa Dios ang tanang butang nga maayo. Wa jud mo ingon ang Ginoo, gibuhat sa Dios ang maayo og dautan. Wa jud mo ingon ang Biblia na. Arita, pag ingon siya nga kung makahimo siya bisan unsa, nganong di wa man siya munaog gikan sa langit, sa usa lang ka click maluwas ang mga tao. Nganong kinahanglan pa man siya magpakamatay sa cross, nga gamhanan man siya, pwede ra man siya munaog gikan sa langit, usa ka click mahanaw na ang sa mga tao. Kaingon ko, bugoy-bugoy kadoy pero imong utok galihok. Ni ay mga di bugoy ani pero wa jud ka pangutana ngani. No kini men nindot nga pangutana karon ang tubag. Nganong wala man buhata sa Ginoo. Di ba sa dihang nakasa si Adan ug Eva, mao na ang history. Si Adan ug Eva gibaligingnan sa Ginoo, makahimo kamo pagkaon sa tanang bunga sa kahoy, gawas sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kahibalo sa unsang maayo og dautan. Sa panahon nga mukaon mo lapas kanini mamatay ka gayon. Mao toy sugo. Usaray sugo sa una. Di mukaon sa tree of knowledge of good and evil. Bunga sa tree of knowledge of good and evil. Karon pila istorya gilapas sa tao ang sugo sa Ginoo. Gilapas. Karon po tana unsay ranggo sa Dios. Say ranggo. Ang ranggo sa Dios gitawag nag-infinite. May kag-infinite, why katapusan. So ato pa si Adan ug si Eva nakasala sa why katapusan nga Dios. Munang ug makasa kag mayor, ako kitay manumbag og mayor. Si Joseph manumbag og ordinaryong tao. Ang dako gyud namo kaso ako. Kay the more nga dako ranggo ang imong sad-an, dako ang imong accountability. Dako kag tulubagon. Unya ang nasad-an sa tao kay infinite man nga Dios, why katapusan nga Dios. So ang tao nakautang og why katapusan nga utang sa Dios. Mo nakabantay ta? Gikan sa panahon ni Adan, diha toy mga maayo nga tao, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Noe, si Moises, puro mga matarong nga mga tao. Pero bisan pagtipuon ang pagkabuutan ani mga tawhana, wa gyud mabayre ang sala. Nganuman kay ang tao di ay finite, limited, ug ang Ginoo unlimited. Bisag unsaon nato, bisag kita pay patyon tanan, bayad sa Ginoo, kay ang bili sa atong tatagsa ka kinabuhi limited, di makabayad sa unlimited nga utang. Mao na nga why laing makabayad sa infinite nga utang gawas sa infinite nga Dios. Unya kay ang Dios, unya kay tawo man ang nakasa, tawo ang mubayad. Kay sa Hebreo 6:13 o 6:23, ang bayad sa sala kamatayon, balaod na sa Ginoo nga kung makasala bayran sa kamatayon. Unya kay ang Dios espiritu, waay lawas, wa poy dugo. Unsang giingon ra sa Hebreo 9:22 ba na di mapasaylo ang sala kung di paagasag dugo. Mao sa gibuhat si Kristo nagpakatao. Mao din na sa Juan 1:14, and the word was made flesh and dwells among us. Ngano nga kining infinite nga Ginoo nagpakatao, kinahanglan siyang 100% God kay aron mabayran ang infinite nga utang. Nganong kinahanglan 100% man kay tungod kay si 100% man ang nakasala. Miambit siya sa dugo sa iyang inahan, Hebreo 13, kay aron mo'y gihugas sa atong mga sala. That is why dako kayo tag pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria, tungod kay ang dugo ni Kristo nga gihugas sa atong mga sala gikan sa mahal nga Birhen Maria. Kung wa paning dugoa, di mapasaylo ang atong mga sala. So mao na nga kining pito ka mga sakramento kita unta di ay ang angay patyon.
Pero ang nahitabo, si Kristo ang nagpakamatay in behalf nato. Kaya bisag patyon patatanan, di mabayran ang infinite nga utang. Nabayran ang way katapusang utang. Dili ra kay ang sa panahon ni Adan, dili lang ang sa panahon ni Kristo. Lakip ang sa umaabot pangakaliwatan, dili na makatupong sa way katapusang merito sa kamatayon ni Kristo sa krus. Mao na nga aron ta makapahimos ana gibutangan ni Kristo 7 ka gripo, mo na 7 ka sakramento. So ang usa ka tawo di ay nga di mo dawat sa mga sakramento, gipakaway bili na to ang kamatayon ni Kristo sa cross. Sa giingon dire, Hebreo 12. Hebreo 10. Ang giingon dire 26 hangtod sa 28. Kay wala na'y sakripisyo alang sa sala kung tuyoon gayod nato pagpakasala. Human kita makahibalo sa kamaturan. Luka din Kanang gipahibaw na tanga sa ni baon sa di ta mo maginulsol padayon gyapon ta. Peligro kay wala na'y sakripisyo nga makapawagtang sa ani kung mamatay ta. Na maong kahimtang. Nga gigon patyon sa walay kaluoy ang makalapas sa balaod ni Moises. Kung kini kapamatud-an nga sad-an pinasikad sa pagpamatuod sa duha o tulo ka saksi. Karon unsa may angay buhaton ngadto sa mga tao nga nagtamay sa anak sa Dios o nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya. Unsa may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya. Sigurado gayod nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Tanawa ra. Unspatyon to makasa sa una. Sa panahon ni Moises, pero karon unsa kahay may tabo sa mga tao nga nagtamay sa kamatayon ni Kristo sa cross. Sa nagtamay sa Espiritu Santo, nagbugal-bugal sa Espiritu Santo nahatag grasya. Asa man ang mahitabo? Diha sa mga sakramento. Kung di ganita magdumili, ganita pagdawat nini, peligro. Mao na nga sa among kasinatian gyud, daghang nayawaan kay wa ning sakramento. Sunod, sacramentals na po. Holy water, blessed objects, holy water, blessed coal, oil, scapular, crucifix, medals can serve as sacramentals that protect against evil. So ang paggamit sa mga sacramentals dili magical. Kaya dito sa Bohol, daghan jung mo adto dito sa among office kay gusto gyud si Father Darwin mo'y mangunay og bless sa ilang asin, ilang tubig. Wa day mo'y salig sa inyong pare. Allahi ra jud og si Father Darwin mo'y mo bless brad. That is fanaticism. Sa na siya. Kay kung mamili day tag pare, kinsay nagpili sa mga pare? Si Kristo. Misalig man gani si Kristo anang mga pareha. Kita pa kaha. Ga si Kristo santo pa day sa pagsalikway nato sa atong pare nga di ta magpa-bless ana kay wanay klaro, ari ra ta aring pare nga klaro ang una natong gisalikway si Kristo. Nga mo'y gapili sa mga pare. Una, milik pare. Salig man si Pedro. Unsa may sa ni Pedro? Bag-o pagitagaag Yahweh, gi badlong dito ni Kristo kay di unta na mahitabo ni Lord. Ingon si Kristo pahawa Satanas kay imong hunahuna iya na tao. No, gilimod pa niyang Ginoo. Pero bisan pa man sa pagkabuzago ni Pedro o sa ubang mga apostoles, wa gyud bakuwia ang pagpili sa Ginoo nila. Labaw na si Judas. Kay gumingon tag nasayop ang Ginoo aning among pare ba kay palahubog ni unsa way klaro ning pareha nasayop por si Kristo sa iyang pagpili ni Judas. Kuno nga ang Ginoo gapili nila, misalig ang Ginoo nila. Kung unsa may ilang personal nga binuhatan, wa na tay labot anak, wa na tay labot. Sila'y manubag sa Ginoo. Mao nay kuan ana. Prayer and spiritual discipline. Kini, daily prayer. Magampo ta. Mo gingon ni Mars ganiha. Nindot kayo tong gi-share ni Brad Mars nga kinahanglan tanan tong buhaton magsugod sa pagampo. Nakabantay ko ganiha, nangatawa tong uban og pag-ingon nga og makikilawas siya siyang asawa magampo. Na biblical man na sa tubit na. Si Tobias, padong siya mudog siyang asawa gampo niya. So kanana yung pag-ampo, ang pagkikilawas is sacred. Ang pagkikilawas sa mga magtiayon usa ka sagrado nga buhat nganuman kay mauni ang opportunity nga makabmugna og lain nga kinabuhi. Ang kinabuhi sa tao balaan, sagrado. Mao na nga dili joke-joke ng pagkikilawas.
ana ra na siya mahimong katawanan o mahimong immoral kung kini buhaton outside marriage. Buhaton ganini gawas sa kaminyoon, either wa pa ka maminyo or bisag naminyo na ka na kay extra, ana nadapita ma-abuse ang gasa sa pakighilawas. Usa ka gasa. Mga importante kani daily prayer, liturgy of the hours, mga pare kami sa Carmelites, sa T.O. Carms, third order, dami ani, rosary, chaplet of divine mercy, sa deliverance team, gi-encourage ng Auxilium Christianorum. Kini siya nga prayer, na daily prayer na pag-ampo para sa Lunes, Martes, taman sa Domingo. Ana, balik-balik ra na. Then, Little Office of the Virgin Mary. Sa wala pag i-translate ang breviary sa una, Latin pa man to, so pag i-translate nga English, so doon ay Little Office of the Virgin Mary, English na siya, so mao na nga hulip sa breviary nga di kasabot og Latin. So mao na yung mga kasagarang gigamit sa una. Then mga Saint Michael prayer o any prayer, personal prayer. Basta ang importante hagampo ta. Mo na nga sa akong personal nga experience, diato yung mga moment sa akong kinabuhi nga kini bitaw naanad na kong sigig talk, murabag di na ako mag-andam, di na ako mag-ampo, ana, murabag ang nahitabo bitaw, why impact? Why impact? Nganuman, kay kinahanglan dahil sa atong pagbuhat, ani katong giingon ni Brad Mars gaganiha, kinahanglan ang mapasidunggan si Kristo. Kay mahitabo di ay og di ta mag-ampo. Before ta mabuhat bisan unsa, masentro na ana ang atong kaugalingon ug motubo ang atong garbo. Motong balik-balik ni Mars kina unsay buhaton aron molambo ang atong pagtuo. Magtuon dili lagi magampo una usa mo basa sa magtuon. Importante ang prayer. Prayer is elevation of our soul to God. Atong gituboy, gitugyan nato ang atong kalag ngadto sa Ginoo. Kaya ang atong kalag na intellect o will sa ato pang atong salabutan, ingon man na atong kabubuton o ang tibuok na itong pagkatao, gitpunting sa Ginoo. Mo nagibalik-balik na ko. Dili tanan nga garosaryo gaampo. Dili tanan ning tambong sa misa gaampo. Kung ang atong hunahuna wa makasentro sa Ginoo, wa ka nagampo. Kay mahitabo di ay mao nang waya mo'y impact ang atong pagsimba kay ang pagsunod simbahan mo tag supervisor. Sige ra panaw kisip bulingon ug kuko, way masa nay kinsa tong mga ma-distract man jud ko brad kay naa sa hong likod kay sexy kayo. Nganong nakahibaw makag naay sexy na imong likod. Sige man pug kaglingi. Mura man pug naay spring ng imong liog. Kining distraction God. Distraction and prayer is not a sin. Kung naman gani mga distraction, naman sa mga distraction nga gitawag nato mga kanang unintentional, dili nimo intention. Bisag unsaon nimo naa ning abot nga distraction, pero dili din na siya dautan. Para ra nang utanan no Brad. Kanang okay pa ba niyong pagsimba nga ganahan jud ko kayo mo concentrate sa misa unsa man niyong bata Brad nga magsunod-sunod man ko kay dadon man mo na di na lang ko mosimba Brad kay naay bata sayop. Simba bisan pag ang imong bata gasunod-sunod ka kay kana nga distraction dili na nimo intensyon. Ang importante ang imong intensyon gusto kang mo glorify sa Ginoo. Padayon kay kining distraction day kung mo padayon ta sa distraction nanay merit. Mahimuot ang Ginoo na ang yawa i-distract ta kay aron ta mohunong. Pero ang Ginoo wasi muhatag siya reward sa mga tao nga naninguha pagbuntog sa distraction. Dili say kanang balido ng rason busy man ko kubrad mao na nga di na ko makaampo kanang imong kabisi kanang imong pag-drive og tricycle kanang tanan i-offer na for the glory of God. Ta imong pagpanglaba para sa interes pa. Tarungon ako naghugas kay akong pakanon ani ang Ginoo. Ayang mindset Ginoo kanunay wa siya maghuna-huna akong pakanon ani katong way buot nga wa tumingon. Everything for the glory of God. Muna kung ato nang ihalad, bisan ang atong mga sufferings, mahimo siyang form of prayer kung ato nang i-offer for the glory of God. So, ano? Kuyaw kayong prayer, lapad. Scripture readings. Muna magbasa ka. Regularly readings and meditating on the sacred scripture.
gitawag lectio divina. May kag dili ra day paigo po nang gibasa. Murag parot basa. Wa sabta ang gibasa. Kung basa tag ebanghelyo, pagbasa na to na kuhaon na to magitawag mga anointed word. Example, unsa to ebanghelyo ganiha kay nimo do. Tani to ebanghelyo. Bahin sa katong bakol di ka bakod gustong aswat ta itong tubig sa man ang mukaman ko maunhan naman ko kay ni kutaw sa angel sa tubig na nalang ni nakauna. Era ako sa may nakapatandog na to kana nga word. For example, desire. Padre ba? Kining grabe nga desire. Kining word nga desire. Sa unsa man nga meditate ta. Kumusta man ang akong mga desire sa kinabuhi? Na-appeal ba kanako, Lord? Word ra nga desire, pero daghan kag mga pamalandong. Na mo na example of meditation. Kay kining meditation di ay nindot na ma-practice natong mga kitang tanan kung mag-practice tag meditation kay matod pa di Saint Alfonso Supligore. Pwede ko nung magkuyog ang misa o ang sala, ang rosaryo o ang sala. Pero di yun magkuyog ang meditation o ang sala. Kanang meditation kay kanunay tang namalandong sa pulong sa Ginoo, namalandong sa kabubuton sa Ginoo, sa mga sugo sa Ginoo. Kung kanunay tang aware sa kabubuton sa Ginoo, di yun ka magasa. Kay ang imong ginauna Ginoo maganunay. Pero nganong niingon dili tanan ning simba o ang pagsimba o ang sala pwede man. Pwede man gani ka makasa ning simba ka nara ka pre may kayo labi pagpangalawat ito minister ka pag lawas ni Kristo na dughan bitaw nga bugdo kayo kini may lawas oy labi ato ihug ng hostiyas ng ani murag ito zubak kana nagasa na tana kay why meditation yung mawalandong ta na distraction di ko mo give in ane kay supak kasi mong kabubuton ba no dili ko ani kay supak sa kabubuton sa Ginoo sampo na tabang na to. Penance and fasting. Jesus taught that some demons are driven out by prayer and fasting. So offering sacrifices and practicing self-discipline to grow in spiritual strength. So importante ning penitensya. Unsa ning penitensya? Pagdawat sa tanang kasakit, tanang mga problema nga mabot sa kinabuhi. Kung ato ning dawaton agig panghimayad sa atong mga sala, penitensya ang tawag ana. Doon na gitawag og imposed penance. Kanang imposed penance, kung pisal ka, pagazian ning napo, kamana mo, penitensya na. Imposed gihatag. Napoy divine imposed penance. May divine imposed penance, ang Ginoo may gaalaw ka, gabagtas ka, naabtan kag uwan, adyaw pagbagutot piste ba ning uwan na adyaw. Dawaton ako na kay ialaw ni mo Ginoo tingali kay gusto ka nga mo offer kog sacrifice for the poor souls of purgatory para sa mga taong nayawaan mo bitaw na ako paakon kog puses pasagdan ipapaak mo bukton moingon ang asawa kinsa may kaon nimo yami tingali ka mao nang gitaon na kag laing kuan no di puses kitkit ani ipaak pasagdan ra na ho kay ini abot sa gipon na ang akong prayer sa akong una Lord kini nga kasakit di ko masuko Lord ako ning i-offer nga kasakit para maulian ning pasyente pilara na kasigundo buhian na sa yawa kay di mo angay ang yawa nga mo offer tag sacrifice para sa uban gipaak gani ka kay aron ka mohunong unsa ning padayon hinoon mo nangaar ka sing yawa tanan nga moabot sa atong kinabuhi dawata kay anang pagiha mabuntog nato ang yawa. Kay kana gialaw na sa yawa nga masakitan ta kay aron mabuwag ta sa Ginoo. Pero kung atong gamiton ang kasakitan para mas maduol ta sa Ginoo, ma-building yawa na, no? Penance, fasting. Ang fasting dili ra sa kaon, appeal ang atong senses, mga gana tanan. Wa lagi ka mukaon og baboy kay Bernes. Pero nang libak po kataman-taman mo po'y luod nimo pagpanglibak. No. Wa mao. Unya kusog gyapon ka manginsulto, kusog gyapon ta kuan sa atong mutaman o katungod ngani ha. Sayon kaayo pagrespeto sa mga taong labaw nato o tupong nato.
pero ang pinakalisod respetoon ang ubos nato. Mao na angay to pamalandungan. Kanang pagrespeto nato sa atong sikataw, paghatag og panahon nila, bililhon pa na sa mata sa Ginoo. Bisag pagningkaon ka bisag unsa na bata, wa kay tawo nga nasilo. Mo lagi gapugong kag pagkaon pero daghan po kag kontra, diferensyar sa nagdakog kalainan. Hanod. Obedience to the church teachings. Kinahanglan tang muobey sa teaching sa simbahan ayo pagsupak-supak. Dili ta magsupak-supak, di ta maggama o atong kaugalingong prinsipyo. Dan dili lang dai kay kanang church teacher faithful to the Catholic doctrines, avoid heretical katupa. Minaw ta pagtulunan sa laing relihiyon, peligro na. Sige ta paminaw dito kay mahiluan ta. Sige ta basa og mga basahon sa laing relihiyon, watchtower sa wala pagmata, narabay caption na nga tricky kayo ka narang andam ka na ba sa kamatayon. Pero kasi kayo og da caption, no, mantay ta na. Then kining mga occult teachings, mga pagtulunan nga occult, ibaon na mo ana, avoid occult practices, new age practices, witchcraft, Ouija board, astrology, fortune telling, magpahimad, occultism, kananaktod nga pagkasulti, tanan nga mga patuo-tuo, angay isalikway. Di na ko na-explain kay, sige na mo kadungog ana, seeking protection through holy angels and saints. Ngani, ang mga anghel o mga santos di na kabasa sa atong hunahuna. Ang Ginoo ray makabasa sa atong hunahuna. Maunay na rason nga mangayo tagtabang sa atong guardian angel kay aron mahibaw sila nga nanginhanglan ta. Pwede sila makasabot. Need nimo, pero wa na siya kabasa sa imong hunahuna. Pero kung i-allow na to nga makabasa, mahibaw siya sa atong hunahuna, pinaagi sa pagampo, maunang makatabang sila. So ang tanan day nga mga evil thought nga nikalit og abot nga wa nato planuha gikan sa yawa ug ang tanan nga mga inspiration sa kinsa aga to gikan. Pero gitugot sa Ginoo. Unay nakanindot diha. Pagbuot sa Ginoo, dialaw, ara guardian angels kani nga tong pagdevotion sa mga santos, grabe kay ni ka-effective. Sa among mga cases, kanang mga lisod nga kaso nga dugay maulian, inig-ingon na mo magletany of the saints ta. Bayog, Lord have mercy. Palaban, kapila na ko ina, Sirwen, ibutang ng imong libro, sumpagayon na to ni, palaban na pud mo na mga santos. Sumpagay ta, aron mailag kinsa isog na to, di na namo tagdon. Kay utagdo na nimo, wa na tay kalainan siyawa. Kay ingon mo yamatra, sige ingon mo, tarong ha. Makuan ta. Pwede mo balhin yawa to ana. Ang ato ra gyud sa ako yung experience, grabe gyud ning mga santos. Kini para na makasa. Na may cases nga patawag gyud nga usa sa mga kusgan nga kaso na mo 17 ka mga high rank nga demon ang nangsod, pero nahibaw mo nga during sa prayer mao ning nahitabo. Gibuhat namo ang tanan nga mabungkag ning inyong grupo. Ngana grabe mga pagsuway gyud. Dili man mina makagamit sa inyong pare. Di man namo makontrol inyong pare. Gigamit namo ang mga tao nga nagpalibot kaninyo aron mabungkag inyong grupo, pero wa me mo lampos. Tungod anang babay nga sige ninyo sampit. Kay ang tanan nga nagdebosyon sa maong babay dili maatake direkta sa yawa. Grabe oy. Mo gito'y nakapadasig na mo sa mga panahon nga daghang mo saway na mo persecute na mo. Kita ding tanan nga gadebosyon ni Santa Maria dili mahagbong, di ta madirekta og atake sa yawa. Doon ay nakanindot mga santos laban di na to kaya ni hingpit naman sila. Ang mga santos dili na kay asking, dili na kay intercession. Ang pinakanindot nga devotion kining gitawag na to kanang imitation ning awata sa ilang kinabuhi. Ug nagdevotion ta sa inahan sa kanunay panabang
Uy, magtuon po tagtabang. Pastilan po ng devotion, sinahan, perpetual health, ug nay mutabang ay unjara. Pwede pa may muhuwam sa sakyanan kay ang asawa ihatod sa ospital kay kaanak ko na ugma na kay katugon ko. Patay na yung silingan na. Di mo tabang. Pabayluas ako kwarta maribe kay apiki gyud. Unsa may imong ibayan? Unsa? Kinaaktibuhan sa simbahan. Magdupa-dupa ba dili nagamahan na mo? Amahan na mo. Unsa ka nang grabe kabuutan sa simbahan. Pero why silingan? Nay po say tawag ana hypocrisy. Pagpakaaron inyo. As not naparito. Deliverance prayer and spiritual authority. Mao na i-renounce yun nato na mga prayer na. Nakitang mga laigo, prayer, deliverance sa mahimo na to. Di ta pwedeng mag-exercise. Ug naay mayawaan sa inyong balay, ug motingog ng yawa, ayaw pakigdialog sa yawa. Basig mo ingon ko, hoy yawa, hawa sa lawas sa akong anak. Ikaw yawa ka. Mura ka na ingana nga, pagampo mura kakasaba o tao, di na pwede. In the name of Jesus, I command you, Satan, to depart right now from my son, from my daughter. Nga na, nagmutingog kanina, nga, di may mahawa, kaya amo ning lawasa, ayaw patuli, ayaw kaingon nga, iya na sa Ginoo, dialog ka, di pwede, ayaw. Nga kadugayan, kaya man mo to, agyawa, kusgan man kayo, ang nagibuhat talang sa inahan, yawa, maluoy, in taon kayawa, hawa na in taon sa lawas sa kong anak, hawa na, napilde na ka. Invoking the name of Jesus. Kining ngalan ni Jesus kanang kinasing-kasing nga paglitok ani ngalana kurog so nang yawa na pero kanang litok ra pugag in the name of Jesus wa sa kasing-kasing kanang hanon na yung kauban giingnan sa poses pag humagba prayer niingon ang poses manakagbasa. Nahibaw ang yawa nga wa siya magampo, nahibaw ang yawa nga igo ra gibasa wa magsukad sa kasing-kasing. Pero kining name of Jesus, kana palang nga Jesus, paglitok ni mo na kasing-kasing, torture ng yawa na. Labaw na gitintal ta, layas ng yawa na, di na siya kakaya. Strong moral and virtuous living. Avoid mortal sin. Tanang mga salang mortal, ato nang isalikway, ato nang ikumpisal. So ang pagkumpisal, magtangag o paghinulsol. Paghinulsol, sa meaning, pagbiya o pagtalikod sa sala. Kung tinuod na kang naghinusol sa imong pagpangabit, biyahe imong kabit. Di kay humakumpisal, kaipol ng imong imong kabit. Huwag ka maghinusol na. Living virtuously, practicing humility, patience, purity, charity, and weekends, enemies, influence. Ingani, sa among experience, Brad, nisimba naman ko, Brad. Pisal naman ko. Ito naman ko, deliverance naman. Ano, pa man kumuli, giharas pa man ko sa yawa, pagpangutana. Imo na bang ipasaylo, imong silingan, nga imong idungtan. Kumusta man ang imong gi-underlinean aning espiritu sa kaulag? Kumusta man ang imong kaulag? Hantod ba karon ga supper pagkani? Tawot gani nang itupag, uwaggan paghihapon na. Maunang di maulian. Importante ning pag-practice aning mga virtues. Christian virtues. Kay aron ang atong paggamit sa mga sacramentals dili mamahimong magical. No, mao na importante na gugma, purity, na. Then katapusan, spiritual community and guidance. Mao na nga naatay pare nga spiritual director o mangumpisal ta natay confessor, pare nga ato ta mo kumpisal kanunay, staying in a faith community ug naamoy BEC mga cluster padayon mo, minister padayon, ayaw ka isolate sa simbahan. Kaya isolation is a sign of danger. Nagputang na sa peligro ang imong kalag kung ma-isolate na ta, magluod na ta. Then importante gyud nga kining sa atong pamilya mismo, paligunon na to atong pamilya na magkahiusa ta sa pagampo. Kay gingon ni Venerable Fulton Sheen, the families that prays together stays together. Mao din daghang mga pamilya na bungkag, wa magkahiusa kay wa magkahiusa sa pagampo. Pero kung maghiusa ta sa pagampo, naay mga problema.
Posible na diha po'y away, pero dili mabungkag. Kay ang mga problema, instead mo pahuyang sa pamilya, mo palig-on sa usag-usa, nga magtinabangay ta. Kay ang grasya ko sa pagampo, maunay mo equip sa atong mga kahuyang. Mura nga, that is why prayer is very important. Kay ang pagampo, mura nig tubig diha sa isda. Ang usa ka isda, pwedeng naay tubig bisag way isda, pero di mahitabo nga mubuhi ang isda, mabuhi ang isda, way tubig. Mao na nga ang grasya sa Ginoo, mao may atong gikinahanglan, asa man na nato masinati diha sa pagampo sa mga sakramento, paggamit sa mga sacramentals, labi na sa atong pagpadayon sa atong spiritual life. So mao to siya ang atong pagpaambit, naot nga naamoy nakatunan, unya nakita na ko murag nanay mga kahikon, kalibangon, lain nagtinan-awan, mao nga dinhi na lang kutob. Daghang salamat ug maayong hapon ninyong tanan.